So ayan, hello po mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat and kumusta po kayo? Welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa bago pa lamang po, please subscribe naman po and pakiclick na rin po yung notification bell para kahit paano ay updated pa kayo sa mga ina-upload natin na video, no? So ngayong hapon nga po pala mga kababayan ay ayun, nakarating na po kami dito sa lugar na kung saan mayroong tinutulungan si Kuya Toots. So yan, dito lang po kami at samahan niyo po kami ngayon mga kababayan dito sa ipapakita ko sa inyo yung paligid dito sa lugar na tinutulungan po ni Kuya Toots. At ayan po mga kababayan, sila Sir Paul nga po pala ay naliligo po doon. At yun, grabe po talaga yung experience namin dito mga kababayan. Kaya thank you kay God na pina-experience niya sa amin makita yung kanyang creation, no? Thank you din kay Sir Paul na kanyang ginamit sa kanyang pamilya at kina Kuya GR at syempre sa kanilang pamilya sa pag-alaga sa amin ng 1 week dun sa kanilang lugar, and then kina Kuya Toots naman po sa kanyang pamilya. So ayan, maraming salamat. At yun nga po yung sunset natin ngayon. So mag 4 at malapit na pong mag 5 PM ng hapon dito mga kababayan ngayon. So ipapakita ko lamang po sa inyo yung kapaligiran po dito, no? At kung gaano talaga kaganda yung creation ni God. So doon nga po pala kami galing, doon sa lugar nila Kuya Toots sa barangay Talawtaw. At sa lugar nga po pala dito mga kababayan, ayan, dito po kami sa mainland ng Occidental Mindoro. So yun, marami daw po dito yung mga katutubong mangyan din, no? Grabe yung experience po namin mga kababayan nung yun, sinulit ko na lang po talaga yung pagliligo namin doon sa dagat. Bago kami napunta dito ay naligo muna kami. So lalo na at nakapag goggles kami, no? Mayroong nanghiram kami ng goggles at yun, masarap panoorin yung mga isda doon sa ilalim ng dagat na marami, no? Iba-ibang kulay ng isda yung makikita mo doon. Kaya wala naman doon sa amin, kaya kahit na sunburn na po, pero go pa rin dahil minsan lang naman po. Yan, no? At ang po dito mga kababayan, dito sa lugar na to ay maganda yung kanilang dagat kasi malinaw yung tubig. At walang masyadong mga yung mga damo sa dagat, no? Kasi doon po sa kina Kuya Toots ay marami yung na lumilitaw na yung ano bang tawag doon? Yung damo sa dagat na makikita mo dito sa tabing dagat talaga. So dito, kung makikita nyo po ay wala po talaga, no? Yan. Kahit ang sarap sigurong maligo dito. So bukas na lang ulit ako maliligo bago kami aalis dito. Yan, doon nga po sila naliligo mga kababayan. So mabuti po dito ay nabubuhay din yung mga niyog. Kasi doon po sa lugar nila Kuya Toots at kay Kuya GR, so bihira lang po yung buko doon, yung niyog na nabubuhay. Iwan ko po kung bakit. Yan, so pinag-ihaw hindi, nagkatay nga po pala sila ng kambing po mga kababayan. Yung tiyahin po ni Kuya Toots, no? So may kapamilya po pala si dito mga kababayan, si Kuya Toots. Kaya dito kami tumuloy at napakaganda po ng kanilang lugar. So
So ganun din po yung mga bahay dito mga kababayan. Kung nakikita niyo po yan, kugon lang din po yung kanilang bubong. Yan. At saka wala pa pong kuryente po dito kasi wala daw kalsada. So ang ano lang nila dito yung transportasyon ay through bangka lang po, no? Yun yung ginagamit nila pang transportasyon para yung produkto nila ay may deliver nila sa kung saan man nila i-deliver. So yan ang taas po ng bundok dito. Yan nakikita niyo po dun sa taas. At sa palagay ko po ay malalaki din yung mga puno dun sa taas. Hindi kagaya dun po sa lugar nila Kuya Tots. Doon sa Talautaw, doon sa kabila ay parang bonsai lang yung mga kahoy doon, no? Hindi siya tumutubo. Although meron naman tong matataas na ano, pero bihira lang po. Yan. So ayun po sila, doon po sila naliligo. At ano nga po pala, merong dala si Kuya JR na Starlink at saka power station ng baterya. At ito yung nagkaroon kami ng signal. Ha? Oh, pa-picture ka? So ito po yung Starlink ni Kuya JR, tapos ito yung power system. So yan, ganito po kaganda yung sunset dito mga kababayan. Yan. Pag sunrise naman po ay nakikita mo. Pero pag dito ka po sa area na to, siguro hindi mo makikita yung ano, yung sunrise. Kasi natatalikuran sa bundok na to. Yan. Sunset lang yung makikita mo. Pero pag sunrise hindi mo makikita, no. Pero kapag doon ka po kina Kuya Tots, so pag sunrise naman ay makikita mo. Pag sunset naman po, hindi mo rin makikita yung sunset kasi natatalikuran po ng bundok. So ayan, yung sinakyan namin na bangka ay nandun pa rin. Kasi bukas po pauwi na rin po kami doon sa lugar nila Kuya Tots sa Talautaw. Siguro maaga or hapon po kami uuwi. Yan. So grabe yung experience namin dito mga kababayan. Kaya laking pasalamat talaga sa Panginoon at sa pamilya ni Sir Paul at lang na kay Sir Paul. Ayan, ang bilis po ng paglubog ng araw mga kababayan, no? Wala na po kaagad. Yan, handun po sila. Ayan, at dito lang po kami matutulog ngayong gabi mga kababayan, no? Dito. Yan, ang ganda po dito. Malamig po kasi kugon lang yung gamit. Although may duyan naman po, so yung iba ay magduduyan. Yan. So ganito po kalinis yung ano dito. Yan. Ang ganda. So ito, yan po yung bahay ng ano po mga kababayan ng tiyahin po ni Kuya Tots, yung green na yan. 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 So dito napakaganda po. Kung nandun pa to sa ano, sa Davao siguro ay na-develop na to, no? Naging beach na to. Sa ganda pa naman nito ay nagiging beach na to. Eh dito kasi ay malayo sa ano, malayo yung ano, malayo sa mga turista kasi wala pong transportasyon dito na ano, yung pang public, puro private
private lang po, private yung pang transportasyon nila dito. Kung meron kang sariling bangka ay yun, mas mabuti. Marami ang ipunin natin. Tayo yan lahat. Yun, ang ganda po. At wala na po yung araw, kanina pa nawala. So yan, kung nakikita niyo po yan, ang ganda po. Tapos yung full moon naman po ngayon. Yan, ipapakita ko sa inyo yung buwan. Yan, dito sa likuran. Yun po nga kababayan. So masarap to mamaya dito, maganda dito mamaya. Kasi bilog yung buwan, tapos maaliwalas dito mamaya. Kasi wala masyadong mga damo at wala din masyadong basura po, no? Yan, kung makikita niyo po. Ang ganda po dito. Yun. At lalong-lalo na po sa mga ating OFW na at least nakikita nyo rin po yung ganitong tanawin dito sa Pilipinas. Pangpawala ng yung ano bang tawag doon, basta yun na yun. So bukas kukunan din natin to bukas ng umaga ng view kung gaano kaganda sa umaga. Yan. So dahil hapon na po kaming dumating dito, so hapon muna yung ipapakita natin. Yan, at kakain na po kami mga kababayan. Ang tandong. Si Master nag-regla mo yung tawag ko. Baso. Lord, thank you po sa kingdom. Ayan, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. At yan, kagigising lang po namin. Ay kagigising ko lang pala. So yung iba naming kasamahan ay doon, hindi pa nagising. At yan, dito na ako sa tabing dagat po mga kababayan. At ito, ganito nga po pala kaganda yung tanawin dito pag umaga. At ito ipapakita ko rin sa inyo para makita nyo rin kung ano yung nakikita ko dito sa lugar na ito, sa lugar ng mainland of Mindoro. Yan, ipapakita ko po sa inyo mga kababayan. So doon nga po pala kami natutulog mga kababayan. At ayan, inuulit ko po, maraming salamat sa ating Panginoon. Hindi po dahil sa Panginoon ay hindi namin na-experience at hindi namin makita ang lugar na ito na kanyang ginawa, na hindi namin makita kung gaano kaganda. At syempre sa kanyang ginamit na tao na Sir Paul, buong biyahero, at sa kanyang pamilya, maraming salamat po. And syempre kina Kuya GR sa kanyang pamilya sa pag-aasikaso sa amin. And then kina Kuya Toots, no? At sa lahat ng PBT, maraming salamat. Yan, tingnan natin sila doon kung magising po. So dito nga po pala kami mga kababayan dahil yung mga beneficiary siguro ni Kuya Toots ay pupuntahan po ni Sir Paul. So ayun, abangan nyo na po mamaya mga kababayan yung makaganapan namin dito sa lugar na ito. Yan, sinama po tayo dito ni Kuya Toots sa simbahan daw ng mga Kastila nung unang panahon. Spanish, madang Spanish.
Sa ano daw to? Sa Spanish ba? Spanish Ruins to. Oo naman, no, talagang halatang from, ano siya, real siya from the past. And, ano kita niyo pa, mayroong effort to reinstate or restore the ano, at least yung harapan man lang or yung mga garden niya. Ang laki no. Pero, siguro ko sa inyo siya rin talaga Ruins. grabe gawa siya sa mga kato. Mga ilang year na kayo ito? Ay, hindi. O kasi kung Kastila, ano year ang Kastila, JR? Kastila? Oo. Di ano pa, 15, 21 to 18 something. Ang tagal na pala dito. Tayo na siya kasi syempre napakainit. Wala naman sigurong nagpupunta pera mag-delay. Yan, pasukin natin dito sa loob. Ang structural structure. Nakakatakot po, baka bumagsak yung mga structure. Yan, gawa pa talaga sa mga bato. Ang laki, no? May echo pa rin siya. Wow, wow, wow. Bakit kayo siya nasira? Nung unang punta ko dito, nung mga bata pa kami, Yan, nagka-crack na yung mga tinutubuan na po ng mga gamot ng kahoy. May kahoy na po dyan sa gitna. Grabe no, ang galing nila sa mga noong panahon. Siyempre wala pang mga hollow blocks nun, so yung mga bato na lang yung ginawa nila. So yun ko kung paano yung simyento, ano yung ginagamit nila. Ang laki no. sino yung mga nagpupunta dito? Kasi obviously, pinagbayaran. Yan oh, may nabutas na po dyan sa baba. Church is very big. Diba? It's a sizable church kumpara sa mga iba pang church na meron sa ibang lugar. For a small sitio, pero yung sitio nga ba ang sinuserva niya naman? I don't know. Ano, ang laki po mga kababayan. Sa tagal na po nito, tapos yung mga simento na pinagpatungan ng mga bato, ang titigas pa rin no. Yun. Hindi po napupudpud, hindi kagaya ng mga simento ngayon. Sa katagalan ba naman nito, ay pwede na itong simpleng hawak mo lang, ay pwede na itong mapudpud. Ang lawak pala nito mga kababayan, na ginawang simbahan daw nung panahon pa ng mga Kastila. Ang galing ng pagkagawa at pulido. Yun. At gawang bato pa talaga. Sa katagalan ba naman nito mga kababayan, ay ito makikita niyo po
Yan. Yung mismong ano po ng pader ay meron na pong kahoy, no? Meron din doon sa famous temple kung saan yung ugat ng puno is sumuot na talaga. Napakalaking mga ugat ng puno sumuot talaga sa mga temple. Just telling us which tells us kung gaano katagal na yung lugar na yun. Delikado po yung nasa taas mga kababayan, no? Kung nakikita niyo po dyan. Yan. Parang may bato siyang nakalagay din sa taas. At baka gumuho, no? Malaking tipak ng bagay ito galing po dyan sa taas. Pero matagal na po kasi hindi. Yan, pag dito ka po sa labas ay parang maliit lang po. Pero pag nandun ka sa loob ay sobrang lawak po ng nandun sa loob po. Yan, at dito na po ulit kami sa bangka mga kababayan at pauwi na po kami. Hindi ulat. Pabalik doon sa ano, sa lugar nila Kuya Toots. Doon kami nagpunta. So nandun na po sila. Doon kami nagpunta kanina. Saan? Diyan. Doon pa sa taas. Ilang oras yung lakad? Ano siguro? 1, 2, 3. 15 minutes. Malapit lang. Malapit lang. Kayo doon. Dito na. Yan. Yun na po sila. Grabe ang linaw ng dagat dito mga kababayan. No? Nagsarap po maligo. Yan, pinapaantar na po yung bangka. Yung one click. Ayan, at natutulog na si Rico. Doon na po sila. Alam, pinagbayanan ng Baruan Occidental Mindoro. Bayan, nandun na po yung Taraw-Taraw. Mahigit 1 oras na biyahe at nakarating din. Medyo malakas yung alon ngayon. Siguro may isang talaga, no? How lalim? Yan. Bababa na po kami.
malalim. Kaya nyo yan! Malalim nga. Malalim! May patok. Ano ba kaya? Mababaw. Thumbnails. Mamaya na yan. Mabigat-bigat dito po pag dalawa. Yan, at kunin na natin yung bag. Ito mga kababayan at kababa na po kami. Sige, pang thumbnails lang. Pang thumbnails lang. Pang thumbnails. Akin na muna yung ano, yung dalawa. Ano yan? Kaya mo na yan. Hindi, mababaw lang. Yung isang power station. Itong isa ka power bank ito. Ha? Itong isa power bank na circle. Ito. May lubid. Ito kayo. Sa wakas at nakarating din po. At sobrang malakas yung alon kanina mga kabayan. Nung nandun na kami sa gitna ng dagat. I thank God for the safety. Yun. Papunta na po tayo dun sa farmhouse ni Kuya Toots.